Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1411, Labanan ng Grupo. Sumisikat na ang araw, nang mabilis na lumipas ang isang oras. Sa sandaling iyon, inalis ni Linfang ang kanyang mga kamay mula kina Qiu Yuzin at Meng Qing at dahan-daang tumalikod. May silweta, ito ay ang binata na may lilang mata. Nakatitig siya sa kanya noon, ngunit nang lumingon si Linfang, tumigil siya sa pagtingin kay Linfang. Nagpa siya si Linfang na maglakad palapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Tanong ng binata na kulay lila ang mata. Gusto kitang hamanin sa isang labanan, ikaw lang at ako. Wala itong kinalaman sa Tiantay. Sabi ni Linfang. Hindi komportable ang mapupulang mata na binata. Tumatanggi ako. Sabi ng binata na kulay lila ang mata. Ang pakikipaglaban kay Linfang ay mag-aanyaya sa kamatayan. Tumanggi. Pero wala kang choice. Sabi ni Linfang. Pareho tayong disipulo ng Tiantay, kaya hindi kita papatayin. Sa halip, lampuin ko lang ang iyong cultivation. Sabi ni Linfang. Isang dambuhalang kamay ng demonyo ang lumitaw at inapi ang binata na may kulay ubing mata, pagkatapos ay umalangaw ang mga kulog sa kanilang paligid. Asar. Galit na sigaw ng binata na may purple eye. Lumitaw ang purple chi mula sa mga mata ng binata na may purple eye. Nakita ito ni Linfang at sumimangot, pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mamatay. Nakaramdam si Linfang ng ilang nakakatakot na enerhiya at muling binuksan ang kanyang mga mata. Ngayon, ang binata na may kulay lila na mata ay may hawak na espada. Tumigil ka, sigaw ni Linfang, galit na naglalabas ng malademonyong layunin. Umalangaw ang malademonyong hangarin sa utak ng binata na may purple-eyed, dahilan para tumigil siya sa paggalaw ng ilang segundo. Pagkatapos ay isang dambuhalang kamay ang hamampal sa kanyang mukha. Miyembro ka rin ng Imperial Assassin Union. Sino sila at sino ang amo mo? Union ng Imperial Assassin. Ang mga tao ni Tiantay ay lahat na nakatingin sa binata na ngayon ay may purple-eyed. Miyembro ba talaga siya ng Imperial Assassin Union? Haha, Linfang, mamamatay ka. Sigaw ng binata na may purple-eyed, galit na pinakawalan ang chi hanggat kaya niya. Bumalik si Linfang at naglabas ng ilang sword chi. Mabilis niyang tinaga ang binata na may kulay lila na mata, na bumagsak at namatay. Gaano kalupit? Isip ni Linfang. Ang Imperial Assassin Union ay matagal nang nagsisikap na patayin si Linfang, ngunit sa bawat pagkakataon na ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya ay hindi ganoon kalakas. Brother. Tumakad si Linfang kay Mo Chen at nakasimangot. May alam ba si Mo Chen tungkol sa Imperial Assassin Union? Linfang, nakilala mo na ba ang mga assassin dati? Tanong ni Mo Chen. Isang miyembro ng Chi clan sa unang round, si Chi Chenren. Mayroon silang Chi na nakita ko na. Sadyo ni Linfang. Kumunat ang noo ni Mo Chen at bamulong. Huwag mo na itong masyadong isipin ngayon. Una, tingnan natin kung paano natin haharapin ang mga patakaran ng Emperor Chi. Sige. Sabi ni Linfang na tumatango. Napag-isipan ko muna ang rules. Dahil mayroon tayong 200 tao na natitira, 100 na lamang ang maaaring manatili sa pagtatapos ng pagpupulong ng mga emperador. Kung mag one-on-ones tayo, nakakainis at nakakasawa, kaya group fight na lang tayo. Ang lahat ay pupunta sa yugto ng labanan at lalaban hanggang sa 100 tao ang natira. Sasabihin kong huminto kapag may 100 tao na lang ang natitira, at kapag sinabi kong huminto, dapat tumigil ang lahat. Ano ang iniisip ng ibang mga emperador? Sabi ni Emperor Chi, naunawaan ng mga tao ni Tiantay na ito ay ganap na nakikipaglaban sa kanila. Hindi na magkakaroon ng paghihiwalay sa pagitan ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi at ng iba pa. Kailangang maiwan ng 100 tao sa huling round. Nagulat si Linfang. Sikreto tungkol sa mga finalist, kung hindi, bakit makikipagkompetensya ang mga cultivator ng ika-4-5 layer ng Zun Chi sa mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi? Siguro, kapag natapos na ang round na iyon, may makukuha tayo. Isip ni Linfang. Agad namang sumang-ayon sina Emperor Tianlong at Emperor Sikong. Si Tianlong ay naghihintay ng ganoong pagkakataon para patayin ng mga cultivator ni Tiantay, lalo na si Linfang. Sa wakas, dumating na ang ganoong pagkakataon. May 7 tao ang natitira sa Tianlong Divine Castle, 4 sa kanila ay mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi at 3 sa kanila ay mga medium level na cultivator ng Zun. Mayroon din isang nakakatakot na malakas na cultivator ng ika-9 na Zun cultivator na haharapin. Hindi ako sang-ayon. Ang isang labanan ng grupo ay magiging masyadong mapanganib para sa ilang mga tao lamang, na napakahusay din. Sabi ni Emperor Devamara. Alam ni Emperor Devamara na gustong sirain ng Tianlong Divine Castle at ng Chi clan ang Tiantay. Si Tiantay ay mayroong 11 hindi kapani-paniwalang mga disipulo, ngunit si Hao Qinglin ang nag-iisang cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi. Pero ayaw ni Emperor Devamara na mamatay si Linfang. Siyempre, hindi dahil napakalakas ni Linfang, kundi dahil magtatagumpay si Linfang at balang araw ay magiging mahusay siyang kakampi. Kung hindi ka maglakas loob, asar ka, agresibong sabi ng isang tao. Nakapagtataka, si Emperor pang iyon. Ang 3 iba pang grupo mula sa bestial na bahagi ng Bawang ay paulit-ulit na umatake sa kanila noong nakaraang round, ngunit ang Bestial Imperial Palace ay mayroon pa ring 8 hindi kapani-paniwalang cultivator.
Kahit na hindi sila magaling na Oriental Greenfinch Rocks, at least, mayroon silang hindi kapanipaniwalang bloodline at napaka-talented. Malaki ang tiwala ni Emperor Pang sa mga patakarang ito. Sumasang-ayon din ako, sabi ng emperador mula sa makajos na Xiao Yaosek. Sa wakas, sa pagitan ng 22 emperador, 13 sa kanila ang sumang-ayon, at kasama si Emperor Qi, na naging 14. Kehe, 13 tao ang sumang-ayon sa rules ko, mahigit kalahati iyon so ibig sabihin magagamit natin. Lahat ay mapupunta sa entablado ng labanan, at kapag ang 100 tao ay naalis, ang labanan ay titigil. Sabi ni Emperor Qi na nakangiti sa malamig na paraan. Sige, please, umakyat na lahat sa stage. Kapag nagsimula na akong sumigaw, pwede na kayong mag-away. Sabi ni Emperor Qi, wala siyang pakialam sa lahat ng mga taong iyon dahil ang Qi clan ay hindi lalaban, hindi na ito maaaring lumala pa para sa kanya. Arg, Tiantai. Sigaw ng isang tao mula sa Tianlong Divine Castle. Nagsimulang tumakbo ang pangalawang prinsipe habang pinakawalan ng makahayop na si Qi. Matagal na niyang pinigilan ang sarili at ngayon, sa wakas ay mailalabas na niya ang lahat. Linfang, mamatay ka. Sigaw din ng ikatlong prinsipe. Tumunog ang mga pagsabog nang lumapag siya sa entablado ng labanan sa isang agresibong paraan. Lahat sila ay hindi itinago ang kanilang tunay na intensyon, gusto nilang patayin si Linfang. Ang mga patakarang iyon ay hindi maganda para sa Tiantai. Lahat ng mga tao mula sa Tianlong Divine Castle ay gustong makaganti. Napatay na ni Linfang ang tatlong prinsipe. Linfang, papatayin ka muna nila. Sabi ni Mo Chen. Nagiging mapanganib ito kahit kay Mo Chen. Ang Tianlong Divine Castle ay mayroon pa ring 4 na cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi at lahat sila ay napakalakas. Inalis ni Hao Qinglin ang ilang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi, ngunit mayroon pang 4 na natitira sa Tianlong Divine Castle. Alam ko, tumango si Linfang pabalik. Magkasama tayong lalaban, sa ganoong paraan hindi sila magkakaroon ng pagkakataong patayin ka. Sabi ni Tianqi. Pagkatapos ng simula ng labanan, lahat ay sumunod sa akin. Sabi ni Hao Qinglin, tumalon sa entablado. Pagkatapos, ang 11 disipulo mula sa Tiantai ay magkasamang pumunta sa entablado, lahat ay mukhang walang takot. Boom! Isang demonyong anino ang lumitaw mula sa katawan ni Linfang at ang demonyong si Qi ay bumangon sa kalangitan. Ang mga mata ni Linfang ay naging itim at ang mga itim na ulap ay mabilis na gamulong. Kasabay nito, nag-condense siya ng mga demonyong enerhiya sa kanyang kaliwang kamay, at sa kanyang kanang kamay, nag-condense siya ng isang espada. Alam niyang magiging mahirap ang laban na iyon, kaya kailangan niyang gamitin ang buong lakas sa simula. Simulan na ang labanan. Sigaw ni Emperor Qi. Biglang gamulong ang naglalakihang alon ng mga enerhiya sa hangin at isang nakakatakot na bagyo ang sumalakay sa lambak. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1412, laban sa ikatlong prinsipe. Biz. Nakapalibot kay Linfang ang mga nakakatakot na enerhiya na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Ang 4 na cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi mula sa Tianlong Divine Castle ay umaatake. Agad nilang itinapon ang kanilang mga sarili kay Linfang. Lalaban ako sa cultivator ng ikasyam na layer ng Qi, Tianqi, Rou Exi, Wu Yong, Ban Rou, magkapit kamay kayo at lumaban sa prinsipe ng ikawalong layer ng Zunqi. Qing Tian, Li Hen, Kuken, lumaban ka sa taong may lakas sa tuktok ng ikapitong layer ng Zunqi. Yung iba, tulungan mo si Linfang kung kaya mo, sabi ni Hao Qinglin. Sabay-sabay na dumating ang 4 na cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi, kaya walang pagpipilian si Hao Qinglin kundi tukuyin ng isang tiyak na diskarte. Sige. Ang mga taga-Tiantai ay tumango at sabay na umatake. Mamatay. Sigaw ng ikatlong prinsipe. Naging distort ang espasyo sa paligid niya habang nakatutok ang maladragon niyang mga braso kay Linfang. Art. Sigaw ni Xingzan at pagkatapos ay naging isang dambuhalang, brutal na hayop. Ginamit niya ang kanyang sungay para sirain ang maladragon na mga braso. Sabay sigaw ni Mobei at sinuntok ang hangin sa direksyon ng ikatlong prinsipe. Lumitaw ang mga laman na bato, na pagkatapos ay naging malalaking bundok. Kasabay nito, gumalaw din si Linfang gamit ang kanyang agility technique. Mabilis siyang nagpakita sa harap ng ikatlong prinsipe, hawak pa rin ang kanyang espada, kung saan siya ngayon ay nag-condense ng walang kamatayang enerhiya. Art. Ang pangatlong prinsipe ay umungal. Maraming ilusyon ng dragon ang nagbanggaan laban sa mga lakas ng espada, na nagdulot ng mas maraming kaguluhan sa larangan ng digmaan. Mamatay. Inatake ng pangatlong prinsipe ang mga laman na ng bato gamit ang kanyang kabilang braso, pagkatapos ay mas maraming pagsabog ang naganap. Mamatay. Ginamit ni Linfang ang kanyang Deadly Demon Punch, kung saan pinaghalo niya ang immortal na enerhiya. Hindi mabilang na suntok ang pumailan lang sa hangin sa kanyang harapan. Sa kanyang kanang kamay, ipinagpatuloy niya ang pagkondense ng immortal na enerhiya sa kanyang espada, pati na rin ang paglaslas sa hangin sa kanyang harapan gamit ito. Ha? Nagulat ang ikatlong prinsipe. Walang tigil ang Deadly Demon Punches at sword attack ni Linfang. 4th, 6th, tulungan mo ako laban sa dalawang iyon. Sigaw ng ikatlong prinsipe. Pagkatapos ay tumakbo ang ika-4 at ika-6 na prinsipe patungo kina Xingzan at Mobei habang nakatutok ang ikatlong prinsipe kay Linfang. Ang ikatlong prinsipe ay bumangon sa himpapawid at isang dambuhalang kamay ang gumalaw patungo kay Linfang.
Pagkatapos, isang napakalaking pares ng mga kuko ng dragon ang nakausli sa kamay. Gumagamit din siya ng puwersa. Isip ni Lin Fang. Ang kanyang espada ay naglabas ng mga tunog ng pagsipol, pagkatapos ay lumitaw ang mga tunog ng metal na tunog habang ang mga kuko at ang espada ay nagbanggaan. Naputol ang mga kuko. Mamamatay ka, sigaw ng ikatlong prinsipe. Lumitaw ang mga dagandong at pagkatapos ay mas maraming lakas ang lumipat patungo kay Lin Fang. Isa pang pares ng dragon claws na nakatutok kay Lin Fang. Place rate. Hindi nagpatinag ang espada ni Lin Fang. Ang mga pagsabog at dagandong ay naganap habang ang espada ay nawasak. Ang mga kuko ng dragon ay nagpatuloy sa paggalaw patungo sa dibdib ni Lin Fang. Boom! Pinagsalikop ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at sinalakay ng ilang deadly demon punches ang mga kamao ng dragon. Isang kakilakilabot na lakas ang tumagos sa braso ni Lin Fang at siya ay napaatras. Namutla ang kanyang mukha. Ang ikatlong prinsipe ay mas malakas kaysa sa ikalimang prinsipe. Nakapasok na siya sa ikapitong layer ng Zunchi at ang kanyang abstruse energies ay nasa ikawalong antas. Ang bawat pag-atake niya ay sumasabog at naglalaman ng puwersa ng lupa at langit. Panay ang titig niya sa ikatlong prinsipe habang naglalabas pa ito ng mas malademonyong layunin. Papatayin kita, sabi ni Lin Fang. Naglabas din siya ng death curse energies. Mangarap pa, sigaw ng ikatlong prinsipe. Ang kanyang lakas ng dugo ay gamulong sa mga alon habang ang isang dragon ay lumitaw at inapi ang mga sumpa na enerhiya. Sinabi ko na sa iyo, tiyak na mamamatay ka. Sabi ng ikatlong prinsipe. Ang kanyang dugo ay naging pulang dragon at nakapulupot sa kanyang katawan. Nagiging totoong dragon siya. Atake. Sigaw ng ikatlong prinsipe, galit na itinaas ang ulo sa langit. Nagngangalit na langit na sumisira sa dragon. Sigaw ng ikatlong prinsipe habang itinapon ang sarili ni Lin Fang. Ang kakilakilabot na mga kuko ng dragon ay sumakit sa kalangitan habang nilalayon nila si Lin Fang. Biz. Lumitaw ang nakasisilaw na walang kamatayang mga ilaw at pinalapot ang kanyang espada na si Chi. Inatake ni Lin Fang ang mga kuko ng dragon gamit ang kanyang espada at nakakagulat, gumana ito. Nagawa niyang sirain ang mga kuko ng dragon. Boom, boom. Nagpatuloy si Lin Fang sa unahan, pinaghiwa-hiwalay ang anumang bagay sa kanyang daraanan. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin. Isang cultivator sa di kalayuan ng aksidenteng natama ng espada ni Lin Fang at hindi ito nakaiwas. Agad siyang pinugutan ng ulo. Mamamatay ka, sigaw ni Lin Fang. Sa wakas, ang kanyang espada ay nakarating sa ikatlong prinsipe. Hindi mo maaapektuhan ang aking determinasyon sa iyong malademonyong layunin. Sabi ng ikatlong prinsipe. Ang kanyang mga dragon ay patuloy na umaatungal habang inaatake nila ang malademonyong layunin. Ang kanyang cultivation ay matatag dahil siya ay higit, mas malakas kaysa sa mga ordinaryong cultivator ng ikawalong layer ng Zunchi. Kung nakalusot lang siya hanggang sa ikaapat o ikalimang layer ng Zunchi, maaaring naapektuhan ni Lin Fang ang kanyang determinasyon. Pagkatapos kong patayin ang lahat ng malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle, papatayin ko ang iba sa inyo. Sabi ni Lin Fang. Hanggang sa pangatlong Zunchi layer pa lang ang narating ko, kaya papatayin ko kayong lahat na parang mga insekto sa hinaharap. Ang boses ni Lin Fang ay naglalaman ng mga lakas ng demonyo at pagmumura. Hindi mo maaapektuhan ang determinasyon ko at hindi ka napapatay ng iba pagkatapos ng araw na ito. Mamamatay ka sa kamay ko ngayon. Sabi ng ikatlong prinsipe. Dahan-dahan siyang naglalakad patungo kay Lin Fang, hakbang-hakbang. Ginamit ng ikatlong prinsipe ang kanyang malakas na determinasyon upang labanan si Lin Fang, na pinahuhusay ang kanyang katatagan sa ganoong paraan. Kung wala siyang makapangyarihang determinasyon, paano siya magiging isang ador? Kahit na nakalusot ka na sa ikapitong layer ng Zunchi, wala ka pa rin kalamangan. Kahit anong mangyari, papatayin kita. Sabi ni Lin Fang. Nagpatuloy din siya sa pagsulong at naglabas ng sword chi. Kahit totoong demonyo ka, papatayin pa rin kita. Sabi ng ikatlong prinsipe. Tila ang puwersa ng lupa at kalangitan sa kanilang paligid ay tila nagiging dragon din. Kahit na ang isang cultivator ng ikapitong layer ng Zunchi ay namatay sa pamamagitan ng nakakatakot na puwersang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1413, Baliw. Maraming tao ang nakadama ng lakas at ibinaling ang kanilang atensyon sa kanila. Nagulat sila, hindi lang pinatay ni Lin Fang ang ikalimang prinsipe, ngayon ay pinapahirapan niya ang mga bagay para sa ikatlong prinsipe. Pasok. Lumitaw ang apoy sa loob ng itim na mga mata ni Lin Fang. Ang espada ni Lin Fang ay naglalabas din ng malalakas na tunog ng pagsipol. Pagkatapos ay pinapanta niya ang apoy ng demonyo sa kanyang espada. Bukod sa apoy ng demonyo, pinalapot din niya ang mga mapangwasak at makamamatay na enerhiya dito. Ang mga mapanirang enerhiya ay hindi maaaring gumawa ng mga bagay na mabulok. Nagdagdag din si Lin Fang ng walang kamatayang abstruse energies. Galit na sigaw ng ikatlong prinsipe. Napapaligiran siya ng puwersa habang naglalabas siya ng mga enerhiya ng dragon patungo kay Lin Fang. Slash, slash. Binitiwan ni Lin Fang ang kanyang nakakatakot na espada, agad na sinira ang mga dragon. Pinilit siya ng puwersa, na ginawang mas mahusay ang walang kamatayang mga enerhiya kasama ng espada. Boom, boom. Ang pangatlong prinsipe ay hindi nais na hayaan si Lin Fang na mag-condense pa ng lakas.
Ang kanyang enerhiya ay naging isang napakalaking dragon muli, ngunit ang dragon na ito ay sumanib sa kanyang espiritu at lumipat patungo kay Linfang. Mamatay. Isang demonyo ang lumitaw sa likod ni Linfang. Ang demonyo at ang espada ay sabay na lumipat patungo sa dragon ng ikatlong prinsipe. Boom, boom boom, boom. Ang mga pagsabog ay tumunog at ang espasyo sa kanilang paligid ay ganap na nasira. Ang braso, katawan, dugo at espiritu ni Linfang ay nanginginig ng marahas, dahilan para umubo siya ng dugo. Ang kanyang espada ay sobrang solid, ito ay kung ang walang kamatayang enerhiya ay naprotektahan ng espada. Ang sword energies ay nagawang tumagos sa ulo ng dragon. Ang dambuhalang dragon ay gumuho. Roar. Ang dragon ay nagbigay ng isang huling pagsisikap. Mamatay. Sigaw ni Linfang. Muli, ang kanyang espada at mga demonyong lakas ay bumagsak sa kalangitan. Sabay titig sa kalaban, pilit na sinisira ang kanyang determinasyon. Isang kanta ang biglang nagsimulang tumunog sa utak ng ikatlong prinsipe at ang nakakatakot na lakas ng pagmumura ay nasugatan ng dragon. Ang espada ay bumababa na ngayon sa katawan ng dragon. Nakakatakot ang pisikal na katawan na iyon, tulad ng isang tunay na dragon. Maaaring sirain ng espada ni Linfang ang sinuman, ngunit ang dragon ng ikatlong prinsipe ay hindi kapanipaniwalang matatag. Roar. Ang buntot ng dambuhalang dragon ay umindayog kay Linfang. Si Linfang ay muling nag-condense ng sword energies sa kabilang kamay niya. Tumunog ang mga pagsabog at napakalaki ng mga enerhiyang inilabas mula sa banggaan. Hindi nakakagulat na ang mga prinsipeng iyon ay mga trumpo card ng Tianlong Divine Castle. Kahit na ang ikatlong prinsipe ay nakalusot lamang sa ikapitong Zunchi layer, madali niyang mapatay ang mga cultivator ng ikawalong Zunchi layer. Mamatay. Ang buntot ng dragon ay umindayog muli, sa pagkakataong ito patungo sa demonyo ni Linfang. Nagpakawala si Linfang ng deadly demon punch at bumangga ang buntot dito. Kahit masakit ang braso niya, hindi siya kumikibo. Paanong napipiko ng isang hari ng demonyo? Arg. Galit na umuungal ang demonyong hari ni Linfang. Ang lakas ni Linfang ay naging mas malakas kasama nito habang siya ay patuloy na tumangkad. Mamatay. Mas maraming enerhiya ang lumitaw, ngunit ang mga enerhiyang iyon ay hindi nagmula sa ikatlong prinsipe. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at nakita ang isang tao na may nakakatakot na matalas na espada na nakatutok sa kanyang ulo. Patayin siya. Galit na sigaw ng isang tao. Bumagal si Linfang, na parang nakulong sa putik. Slash, slash. Ang nakakatakot na matalas na espada ay nagpang-inag kay Linfang. Espada iyon ng isang asasin. Mag-ingat ka, sigaw ng isang tao kay Linfang. Dalawang asasin mula sa Imperial Assassin Union ang nagsanib sanhi upang labanan si Linfang. Ang isa sa kanila ay isang malakas na cultivator mula sa Sikong clan. Bumangon ka, riyanig ng mga pagsabog at dagandong ang lupa. Isang napakalaking lapida ang lumitaw na bomb alert kay Linfang sa loob. Sinusubukang tulungan ni Mobei si Linfang. Sirain. Sigaw ng ikatlong prinsipe. Isang napakalaking dragon ang sumalakay sa lapida, na lumikha ng mga bitak habang papalapit ang espada. Desiccation at Desolation. Sigaw ni Kuken. Ngayon, si Linfang ay napaliligiran ng Desiccation at Desolation energy. Sapta at Ibuda Karasenia. Tumalon si Banroo sa isang leon. May hawak siyang lotus sa isang kamay at espada sa kabilang kamay. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Sigaw ng isang boses. Dumating na ang pangalawang prinsipe at nakakabaliw na umaatake sa lapida. Pigilan mo siya. Dahil gusto mong patayin si Linfang, kailangan mong lagpasan ako. Sabi ni Hao Qinglin. Naglabas siya ng sword reincarnation energies. Sa isang iglap, lumitaw ang isang napakalaking butas, 10,000 metro ang lapad at hinaranggan sila. Ano ang ginagawa niya? Nababaliw si Hao Qinglin. Ang daming nabaliw. Gusto ni Hao Qinglin na patayin silang lahat ng sabay-sabay. Asar. Isang malakas na cultivator mula sa Devamara Palace, ay lumilitaw din sa itaas ni Linfang. Celestial Vision, mamatay. Sigaw ng isang malakas na cultivator mula sa Sikong clan. Biglang lumabo ang paningin ni Linfang at na-distort ang espasyo sa paligid niya. Place Rate. Isang Verocana sword ang gumalaw patungo sa malakas na cultivator na may celestial vision. Napapaligiran si Tianqi ng mga gintong ilaw habang binibigkas niya ang mga mantra sa isang malinaw, malambing, dalisay, malalim, malayong abot ng boses na Brahma. Pinatibay niya ang lapida na nagpoprotekta kay Linfang. Boom boom boom. Nababaliw na ang ikatlong prinsipe habang inaatake niya ang lapida. Parami ng parami ang mga bitak na nagsimulang tumakip sa lapida. Mamatay. Itinuro ni Hao Qinglin ng isang tao at biglang, ang cultivator na iyon ay napalibutan ng reincarnation energies. Mamatay. Galit na sigaw ni Hao Qinglin. Pagkatapos ang cultivator na iyon ay umungol at biglang namatay. Mamatay. Ipinagpatuloy ni Qinglin ang pagpapakawala ng reincarnation energies na pumapalibot sa lahat ng malalakas na cultivator. Sa sandaling iyon, ang lapida ay napalibutan ng mga gintong enerhiya. Ang mga enerhiyang iyon ay talagang isang mapang-ipang espada na chi. Nararamdaman ito ni Mobei, pagkatapos ng lahat, siya ang gumawa ng lapida. Brother, bumalik, subukan nila. Sigaw ni Mobei habang tumatakbo pabalik. Nagulat yung iba pero nagtiwala sila kaya bumalik din sila.
Hayaan mo silang mamatay, mga kapatid. Sigaw ulit ni Mobei. Tumanggo ang lahat at naglabas ng lakas. Ang dambuhalang Buddha ni Tianqi ay lumipat patungo sa isang malakas na cultivator at dinurog siya. Namatay siya kaagad. Hindi alam ni Tianqi kung saang grupo kabilang ang cultivator na iyon, ngunit hindi mahalaga, kailangan nila ng 100 tao para mamatay bago matapos ang round. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 14:14, muling lumaban sa ikatlong prinsipe. Kahit anong pilit mo, mamamatay ka sa huli. Sigaw ng pangalawang prinsipe. Tumunog ang mga pagsabog at lalong kumaluskos ang gintong lapida. Kasabay nito, ang ikatlong prinsipe at ang kanyang mga kaalyado ay lumipat patungo kay Linfang na nagtatago pa rin sa lapida. Mamatay. Sigaw ng ikatlong prinsipe. Hindi makatakas si Linfang sa pagkakataong ito. Mayroon ding mapangwasak na lakas ng kamatayan. Naisip ng ikatlong prinsipe. Nagtaasan ng mga balahibo niya sa leeg pagkatapos niyang maramdaman iyon. Pagkatapos, nakakita siya ng nakakatakot na espada na may hindi kapanipaniwalang dami ng death energies. Immortal na enerhiya, siya ay nagkondensel ng espada at immortal na enerhiya sa loob. Naisip ng ikatlong prinsipe. Huminto siya sa pag-atake sa lapida sa sandaling iyon. Ang iba ay tumingin kay Linfang, tulad ng pagkamangha. Ang gustong tumakas mula sa mga hindi kapanipaniwalang enerhiya. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Tumalon siya mula sa lapida at isang nakakatakot na mapangwasak na espada na puno ng hindi kapanipaniwalang enerhiya ang nagdulot ng buhawi. Pumutok. Sigaw ni Linfang. Hindi. Sigaw ng ilang tao. Sumabog ang buhawi at agad na namatay ang mga mahihina. Angal ng pangalawang prinsipe. Ang kanyang braso ay bumagsak sa espadang buhawi habang ito ay sumabog. Buti na lang at naging dragon siya kaya hindi siya namatay dito. Ang ikatlong prinsipe ay nasugatan, ngunit siya ay buhay pa rin. Patayin ng ikatlong prinsipe. Sigaw ng isang tao. Mabilis na naglabas ng sword reincarnation energy si Hao Qinglin na bumagsak sa ikatlong prinsipe. Desiccation at desolation. Galit na sigaw ni Kuken. Pagkatapos, naramdaman ng ikatlong prinsipe na natuyo ang kanyang dugo. Umatake din si Tianlong, umalangongaw sa ulo ng ikatlong prinsipe ang kanyang mga mantra. Hindi nila siya binibigyan ng oras para mag-react. Sagipin mo ako. Galit na sigaw ng ikatlong prinsipe. Unti-unti na siyang bumabalik sa dati niyang katawan. Ang pangalawang prinsipe ay tumakbo patungo sa ikatlong prinsipe sa pinakamabilis niyang makakaya. Nais ding sumali ng Dragon Crown Prince, ngunit sina Roo Exi, Ban Roo, Li Hen, Wu Yong at ang iba pa ay nagkapit-bisig para harangin sila. Biz. Lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw sa harap ng pangalawang prinsipe. Ang mga nakakasilaw na ilaw na iyon ay naging mga bituin at hinaranggan siya. Sirain. Sigaw ng pangalawang prinsipe. Gusto niyang sirain ang mga bituin, ngunit kasabay nito, ang reincarnation sword ni Hao Qinglin ay bumagsak sa kanya. Ang ikatlong prinsipe ay nagpatuloy sa pagbibigay ng kakilakilabot na hiyaw habang siya ay inaatake ng lahat ng uri ng enerhiya. Nagpatuloy si Linfang sa pag-atake sa pamamagitan ng pagpapakawala ng 100 deadly demon punches ng sabay-sabay sa direksyon ng ikatlong prinsipe. Asar. Ang ikatlong prinsipe ay labis na nagdurusa, ang sakit ay hindi matiis. Ang ilan sa mga deadly demon punches ay tumama sa kanyang braso, ang ilan ay sa kanyang dibdib. May lumabas na butas sa dibdib niya at dumudugo ito ng husto. Brother. Galit na sigaw ng pangalawang prinsipe, ngunit ang lakas ng bituin ay humadlang pa rin sa kanya sa pag-usad. Sumpa sa dugo. Sabi ni Linfang. Siya ay tumalon sa itaas ng ikatlong prinsipe at pinalamutian ng isang espada na puno ng mga enerhiya ng kamatayan. Mga kapatid, magkapit kamay tayo para patayin ang dragon na iyon. Hindi natin siya mabibigyan ng oras para gumaling. Sabi ni Linfang. Tumanggo sina Tianqi, Mobei at ang iba pa. Ang death sword ni Linfang ay nagpatuloy sa pag-usad habang nabubuo ang naglalakihang mga plato ng bato, at ang dambuhalang Verokana sword ni Tianqi ay nagbabanta sa ikatlong prinsipe. Hindi. Galit na sigaw ng ikatlong prinsipe. Mukha siyang desperado nang bumagsak sa kanyang katawan ng mga ilaw ng espada at ang mga batong plato. Bumulwak ang dugo at saka sumabog ang katawan niya. Brother. Sigaw ng pangalawang prinsipe. Nagpatuloy siya sa paglusot sa mga ilaw ng bituin. Sa oras na ito ang mukha ni Mo Qingtian ay nakamamatay na mapara. Naalala niya ang kanyang celestial book spirit at nawala ang mga ilaw ng bituin. Linfang. Sigaw ni Emperor Tianlong mula sa tuktok ng kanyang tuktok. Nawalan na naman siya ng anak. Ang ikatlong prinsipe ang siyang nakakaunawa sa puwersa ng lupa at langit ang pinakamahusay. Malapit na sana siyang maging emperador, ngunit ngayon ay patay na siya dahil kay Linfang. 5 prinsipe ang patay na. Ang ika-5 prinsipe, ang ika-7 prinsipe, ang ika-8 prinsipe at ang ika-9 na prinsipe at ngayon ang ikatlong prinsipe ay patay na rin. Matapos patayin ng ikatlong prinsipe, ibinaling ni Tianqi at ng iba pa ang kanilang atensyon sa pangalawang prinsipe at pinalibutan siya. Ang Sikong Clan, ang Church of Desire at the Abyss of Sufferance ay may mga assassin na gustong pumatay sa akin. Napakahusay. Isip ni Linfang. Ginamit niya ang kanyang agility technique habang muling pinagkondens ang death at sword energies.
Agad niyang inatake ang isang cultivator mula sa Church of Desir at hinati siya sa dalawa. Napakasarap sa pakiramdam ang pumatay. Sabi ni Hao Qinglin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Reincarnation, mamatay. Ang mga nakakatakot na reincarnation energies ay lumitaw at tinatakan ang paligid niya. 2 tao ang napatay, kaagad na nalunod sa kailaliman ng reincarnation. Dodge. Galit na sigaw ng isang malakas na cultivator mula sa Sikong Clan. Pagkatapos, lumipat si Lin Fang patungo sa 2 malalakas na cultivator mula sa Sikong Clan. Siya ay naging isang higanti pagkatapos sumanib sa kanyang demonyong imahe. Lin Fang, subukan kong maglakas loob ka. Sigaw ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi mula sa Sikong Clan. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo patungo kay Lin Fang. Bakit hindi ako maglakas loob? Sinulyapan siya ni Lin Fang kasama ang kanyang mga itim na estudyante at nagpatuloy sa pagtakbo sa unahan. Place rate. Sigaw ni Lin Fang. Pagkatapos ay agad niyang pinatay ang isa pang cultivator. Gaano kalakas? Pinapatay niya ang mga taong iyon na parang mga ordinaryong Zun cultivator. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Pinagsama-sama niya ang lakas ng sumpa at isinumpa ang isa pang cultivator. Biglang tumigil sa paggalaw ang kanyang kalaban, at pagkatapos ay bumagsak sa kanya ang isang espada. Sa hangin, ang cultivator sa tuktok ng Zunqi layer mula sa Sikong Clan ay mukhang nabalisa. Sumigaw siya kay Lin Fang. Tiyak na papatayin ka ng Sikong Clan. Brother, patayin mo siya. Sabi ni Lin Fang. Itinaas ng cultivator na iyon ang kanyang ulo at nakita ang reincarnation sword ni Hao Qinglin sa itaas niya. Ang ekspresyon ng mukha niya ay nagbago ng husto sa segundong iyon. Mamatay. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi mula sa Wen Clan, kung kanino siya sa una ay nakikipaglaban, ay naglabas ng mga abstruse na enerhiya at sinira ang kanyang mga panloob na organo. Hindi. Galit na sigaw ng cultivator na iyon. Gusto niyang tumakas, ngunit lumitaw si Lin Fang sa kanyang harapan at malamig na ngumiti. Kahit napatayin ako ng Sikong Clan, hindi ka naroroon upang makita ito. Inilabas ni Lin Fang ang mga lakas ng kamatayan at espada, na madaling natapos sa kanya. Sinulyapan ni Lin Fang ang mga tao sa malamig na paraan. Napakaraming tao na ang namatay, 100 na lang ang natitira. Tumakbo si Lin Fang patungo sa isang cultivator mula sa Church of Desir. Sa sandaling nakita niya si Lin Fang, gusto niyang tumakas, ngunit nabigla siya ng walang kamatayang enerhiya. Mabilis na pinutol ng Desolate Shaman ni Lin Fang ang kanyang binti, pagkatapos ay naabutan niya ito at pinatay. Place rate. Nagpatuloy si Lin Fang sa pagpapakawala ng mga enerhiya at ang kanyang espada ay bumangga sa isang bagay na napakatigas, isang bagay na ginto. Mga gintong kuko. Ang mga ginintoang enerhiya na iyon ay nagbabadya sa ulo ni Lin Fang. Isang magandang Oriental Green Finch Rock. Pinagsalikop ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at inatake ang mga gintong enerhiya. Ang dakilang Oriental Green Finch Rock ay gumalaw at tumitig kay Lin Fang sa malamig na paraan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 14-15, Banta. Sa tingin niya siya ay isang supernatural na ibon. Nagpatuloy si Lin Fang sa pagtakbo habang inilalabas ang malademonyong layunin at kinakanta ang kanyang 9 Netherworlds demonic song. Ko. Ang ibon ay naglabas ng makahayop na chi at malakas na ibinaba ang kanyang mga pakpak. Ang kanyang mga kuko ay matutulis at nakasisilaw habang sila ay gumagalaw patungo kay Lin Fang. Ang mahusay na Oriental Green Finch Rock ay napakabilis. Nakapasok pa lamang siya sa ika-4 na layer ng Zunqi, ngunit mayroon siyang bilis ng isang cultivator ng ika-7 o ika-8 layer ng Zunqi. Alam niya ang bilis ng abstruse energies, syempre. Ang kanyang gold abstruse energies ay level 7 din. Place rate. Ang walang kamatayan at mga lakas ng espada ay sumipol ng galit na naguhukay sa mga tainga ng mga tao. May lumitaw na sugat sa mga pakpak ng ibon at tumulo pa ang ilang gininto ang dugo, ngunit patuloy na lumilipad ang ibon patungo kay Lin Fang. Biz. Umiwas si Lin Fang pabalik, ang mga pakpak ay dumaan sa kanya ng ilang milimetro lamang. Nag-iwan sila ng gininto ang landas sa hangin habang sila ay dumaan. Ang mahusay na Oriental Green Finch Rock ay nagiging mas nakakatakot. Isip ni Lin Fang. Naglabas siya ng malademonyong layunin at hiniram ang puwersa ng lupa at langit habang tumatakbo siya patungo sa ibon. Papatayin ko ang supernatural na ibong iyon. Sigaw ni Lin Fang. Si Lin Fang ay may mga espada sa magkabilang kamay. Ikinapakpak ng ibon ang kanyang mga pakpak, na muling naging nakakatakot at nakasisilaw na matatalas na talim. Bumangga sila sa Death Sword ni Lin Fang na may tunog ng metal na tugtog. Ang mahusay na Oriental Green Finch Rock ay may ilang mahusay na panlaban. Hindi ko magagamit ang Death or Sword energies para harin siya. Kailangan kong saktan ang kanyang mga organo sa loob. Isip ni Lin Fang. Lumitaw ang demonyong silhouette ni Lin Fang, umungal ng galit, at tumalon pasulong. Pagkatapos ay pinakawalan ni Lin Fang ang deadly demon punches sa mahusay na Oriental Green Finch Rock. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin at lumitaw sa itaas ng ibon habang kinakaharap niya ang mga suntok. Gusto niyang salakayin ang ibon mula sa likuran, ngunit bahagyang bumaba mula sa langit ang dakilang Oriental Green Finch Rock. Hindi pa rin niya nagawang patayin siya. Ang mahusay na Oriental Green Finch Rock ay may mahusay na bilis at depensa. Napatay na ni Lin Fang ang cultivator ng ika-8 layer ng Zunqi, ngunit nanatili pa rin ang ibong iyon. Mamatay.
Nakaramdam si Lin Fang ng lakas mula sa kanyang likuran. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at naglabas ng matatalas na sword energies sa likod niya. Namutla ang mukha ng cultivator na iyon habang tinaga siya ng espada ni Lin Fang. Kasabay nito, marami pang ibang tao ang nag-aaway. Si Hao Qinglin ay nakikipaglaban na parang baliw laban sa mga cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Tumigil ka, sigaw ni Emperor Qi mula sa tuktok ng Qi Tian Peak. Ang mahusay na Oriental Greenfinch Rock ay tumigil din sa paggalaw na nanlilisik kay Lin Fang. Naalala rin ni Lin Fang ang kanyang lakas ng demonyo. Nabigo si Emperor Qi. Ginawa niya ang mga alituntuning iyon upang ang mga cultivator mula sa Tiantai ay mamatay, ngunit sa huli ay muli nilang ginulat ang lahat. Mag-aaway na naman tayo, sabi ng dakilang Oriental Greenfinch Rock kay Lin Fang. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang, na ikinagulat ng dakilang Oriental Greenfinch Rock na biglang umatras. Tumingin si Lin Fang sa kanya ng nunuya. Wala akong balak kumain ng inihaw na manok, sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo, hindi pinansin ng ibon. Ang ibon ay matigas ang ulo at matigas ang ulo, ngunit hindi siya kinasusuklaman ni Lin Fang gaya ng mga cultivator mula sa Tianlong Divine Castle o mula sa Qi Clan. Bumalik si Lin Fang sa kanyang grupo ng mga kaibigan at tumingin kay Emperor Qi. Mukhang galit siya habang inihayag. Lahat ng mga emperador, malinaw na naiintindihan mo kung sino ang kwalipikado. Apat na lamang sa mga tao ng Tianlong Divine Castle ang natitira, ang prinsipe ng Corona at ang pangalawang prinsipe ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi, pagkatapos ay ang ika-4 at ika-6 na prinsipe ng mga cultivator ng ika-6 na layer ng Zunqi. Buhay pa si Lin Fang, kaya kwalipikado rin siya. Ang Tiantai ay mayroong 11 kwalipikadong cultivator, na kung ihahambing sa ilang iba pang mga grupo. Sige. Maghiwa-hiwalay. Walang pakialam na sabi ni Emperor Qi. Pagkatapos, tumalikod siya at tumalon papunta sa gintong uwak na humihila sa kanyang karwahe. Ayaw na niyang magtagal pa doon. Ang lahat ng miyembro ng Qi Clan ay naalis na, kaya wala siyang dahilan upang manatili. Maghiwa-hiwalay. Si Lin Fang ay nalilito. Iyon lang ba, ano ang layunin ng pagpupulong ng mga emperador? Marami pang tao ang katulad ni Lin Fang, iniisip nila kung ano ang nangyayari. Ano ang layunin ng pagpupulong ng mga emperador? Bumalik na tayo, sabi ni Hao Qinglin. Pagkatapos, ang mga cultivator mula sa Tiantai ay bumalik sa panig ni Emperor Yu. Tumingon si Lin Fang at tumingin kay Jun Moshi, Yi Renlei at lahat ng iba pang kilala niya. Tumanggo siya sa mga ito at saka umalis. Maraming bagay ang hindi niya naiintindihan, ngunit kumbinsido siya na sasabihin sa kanila ni Emperor Yu ang lahat sa lalong madaling panahon. Lin Fang, tiyak na mamamatay ka balang araw. Agresibong sabi ni Emperor Tianlong. Pagkatapos, bumalik ang emperador sa kanyang dragon carriage at umalis. Hindi nakakagulat na si Emperor Tianlong ay isang basura. Siya ay naglakas loob na banta sa mga batang cultivator ng lantaran. Mahinahong sabi ni Emperor Yu, lalo nitong ikinagalit si Emperor Tianlong. Bumalik tayo sa Tiantai, sabi ni Emperor Yu sa mga tao ni Tiantai. Pagkatapos, lumitaw ang isang ulap at lahat ay tumalon dito. Sina Mengqing at Qiu Yuzin ay nasa tabi ni Lin Fang. Bukod sa 11 cultivator na naging kwalipikado, marami sa mga natanggal ay nandoon pa rin, buhay. Hindi makapagsalita si Emperor Yu tungkol sa mga sikreto ng pagpupulong ng mga emperador sa harap nila. Sa ilang mga punto, lumitaw ang mapang api na itim na ulap na hamarang sa kanilang daan pabalik sa Tiantai. Binuksan ni Emperor Yu ang kanyang mga mata at tumigil ang puting ulap. Emperor Qi, hindi pa kami nakakabalik sa Tiantai. Kung hindi ka na makapagpigil, wala akong pakialam na mag-organisa ng labanan ng mga emperador. Sabi ni Emperor Yu, Emperor Qi na naman. Naisip ng karamihan. Galit na galit si Emperor Qi dahil natalo siya. Gusto ba niyang patayin ang mga cultivator ni Tiantai gamit ang nakakatakot na pamamaraan ng emperador? Hehe, pumunta lang ako para sabihin sa'yo. Sa 11 natatanging disipulo ng Tiantai, iniisip ko kung ilan ang mabubuhay sa malapit na hinaharap. Dahil doon, naging siluwet ang ulap at nawala. Hindi nila siya makita, ngunit nakilala nila ang boses ni Emperor Qi. Pinagbabantaan niya tayo. Napagtanto ng mga alagad ni Tiantai. Sa hinaharap, kapag nakilala mo ang mga tao mula sa Qi Clan, patayin mo na lang sila. Sabi ni Emperor Yu sa mahinahon at matahimik na paraan. Pagkatapos, nagpatuloy ang ulap sa pasulong.